Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. May ilang mga gasolinahan na agad nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inisyuhan ng show cause order ng Energy Department ngayong araw. Kumuha tayo ng update mula kay JM Peneda. JM? Yes, Baan, ngayon nga ay higit 50 mga gasolinahan ang nabigyan ng show cause order ng Department of Energy. Ngayong araw yan dahil sa biglaan nilang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo na ibinebenta nila at hindi rin pagsunod dun sa itinakdang presyo ng ahensya. Kasama nga sa mga nasampula ng dalawang gasolinahan sa Quezon City na nitong weekend pa lang ay nagtaas na ng higit 70 pesos. Mismong mga opisyal ng DOE ang nagpunta sa mga gasolinahan para iabot ang show cause order para makapagpaliwanag sila. 24 hours lamang ang binigay ng ahensya sa mga gasolinahan para makasagot sa ibinigay na show cause order. Maharap sila sa kasong administratibo at kriminal kung sakali bang hindi sila makakapagpaliwanag sa loob ng isang buong araw. Kasama pa nga dyan yung pagtatanggal ng Certificate of Compliance sa gasolinahan. Ibig sabihin yan, posible silang maipasara kung walang sagot na matatanggap ang DOE. Paliwanag naman ng isa sa mga manager ng gasolinahan, tumaas na rin daw yung presyo ng krudo sa mga kinukuha na nilang supplier. Kaya nag-utos umano ang upper management na itaas na rin ang presyo ng kanilang ibinibentang mga produktong petrolyo. Ipapaalam rin daw niya na nagpunta nga ang DOE sa gasolinahan para agad na makasagot ang kanilang kumpanya. Inaasahan na mega oil price hike bukas sa lahat ng mga produktong petrolyo at paalala pa nga na DOE na matutong magtipid sa pagkonsumo ng gas. Kanina nga ay nagkaroon tayo ng pag-iikot doon sa mga ilang gasolinahan pa sa loob ng Quezon City at nakita natin paiba-iba yung presyo ng ilang mga gasolinahan dito. Meron tayong nakita kanina, nag-range lang ng 55 pesos hanggang 59 pesos yung diesel nila. Pagdating naman doon sa gasolina ay nasa 57 pesos. So medyo iba-iba. Yung mga nakita natin na yun, mga malalaking kumpanya. Pero mayroon din naman tayong nakikita na mga maliliit na kumpanya na ang range ay nasa 59 pesos hanggang 60. Meron ding mga gasolinahan na halos umabot nga ng 60 pesos up na. At yung gasolinahan nga na pinuntahan ng DOE kanina ay umaabot na ng 66 pesos. So yan yung mga pinapagpaliwanag ng DOE dahil nga sa biglaang pagtaas na ginawa nila dahil inaasahan nga na bukas pa yung mega oil price hike. And muna latest dito sa Quezon City, balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, JM Peneda. Formal na hihilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na siya ay mabigyan ng emergency powers para mabawasan ang excise tax sa oil products sa likod na rin ng patuloy na gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Malacanang, nais i-certify as urgent ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa kanya na bawasan ang excise tax sa oil products sa oras sa pumalo ang Dubai crude ng mahigit $80 per barrel. Ayon kay Senate President Tito Soto, hihintayin ng Senado ang hirit ng Pangulo. Sa Kamara, naghain na si House and Ways and Means Panel Chair at Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo ng panukalang batas na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa petroleum products sa panahon ng national o global economic emergencies. Samantala, pinatawag ng Land Transportation Office ang driver ng isang motorsiklo na nakuna ng video na pagalit na kinukumpronta at nanakit pa ng isang pick-up truck driver sa isang insidente ng road rage sa Maynila. Ayon sa LTO, nagpalabas na sila ng show cause order sa motorcycle driver. Hinarang umano ng motorcycle driver ang binabaybay ng pick-up truck. Hinampas din ng motorcycle driver ang pick-up truck driver. Samantala, pinagmalaki ng Philippine National Police sa Taguig na naaresto nila ang lahat ng top 10 most wanted sa Pebrero sa sinagawang sunod-sunod nilang operasyon. Itong ikalawang sunod na buwan na naubos ng Taguig PNP ang lahat ng nasa most wanted sa kanilang lugar. Kabilang sa kinakaharap na kaso ng mga naaresto ay rape, robbery, attempted homicide, statutory acts of lasciviousness at illegal na droga. Peace and order ang kanilang nais
sa kanilang lugar. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.